Nagsalita na ang DMCI Homes, ang developer ng tinaguriang pambansang photobomber na Torre de Manila. Hindi raw dapat ipagiba ang kanilang gusali dahil kompleto raw ang kanilang mga permit. May report si Joseph Moro. Sa litratong ito na ipinamigay ng DMCI Homes, makikita ang kuha sa gabi ng Rizal Park sa Maynila kapag umusbong ang progreso sa lungsod sa paglipas ng mga taon. Sa likod ni Gato C. Rizal ang naglalakihan at nagniningning ng mga gusali. Sabi ng kumpanyang nasa likod ng kontrobersyal na Torre de Manila, pwedeng ganito raw ang mangyari sa Rizal Shrine. We're trying to show that hindi naman natin kailangan malimit na doon lang tayo sa cultural heritage. Cultural heritage protection and progress can coexist. Ang ibang araw historical landmark sa ibang bansa may mga photobomber din. Sa atin daw, si Andres Bonifacio may photobomber. Meron din si dating Pangulong Manuel Quezon. Pati ang ama ni Pangulong Noynoy Aquino na si dating Senador Ninoy Aquino Jr. Ayon sa DMCI, kumpleto sila sa mga permit, kaya tutol sila sa panawagan ng ilang mambabatas na gibain ang tinaguriang pambansang photobomber na ngayon umaabot na sa 49 na palapag. There is no basis for us to demolish the building. Strong naman po yung note namin dito kanina. We did not violate any laws. Some are able to take good pictures nang wala naman po dun si Torre de Manila. Nasa perspective na po yun ng kumukuha ng camera, sa tingin ko po. Excuse me? Sa ibang angulo para hindi sila photobomb. Bakit kami? Ba't hindi sila? Hanap na lang kayo ng ibang lugar. Sabi ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA, sa kanila sila dapat humingi ng permit at hindi sa National Historical Commission of the Philippines. Ibahin din daw ang monumento ni Rizal. Wait a minute. Bonifacio Shrine and Bantayog are not appropriate equivalents of the Rizal Monument. First of all, Rizal is buried in his monument. That elevates the status of Rizal's monument into one of a shrine. Joseph Morong, GMA News.